no? Na si Solomon ay bunga ng payo ng isang nanay. Amen. Biro mo yan. Si ang sumulat ng Book of Proverbs, ano pa, Ecclesiastes, si Solomon, no? Kaya ang proverb is the book of wisdom. Amen? Sino po yung nagpayo sa kanya? Yan ang last point ko rin mamaya. Ang isang nanay. Amen? Sige, basahin mo natin ang verse 10, no? Verse 10. Basahin natin muna verse 10. Tayo tumayo. Basahin natin ulit para mamaya pag-uwi ninyo, memorize nyo na. Amen. In verse 10, who can find virtuous woman, for her price is far above rubies. She will do him good and not evil all the days of her life. She eat wool and flax and work it willingly with her hands. She like a merchant ship. She bringeth her food from afar. She considereth the field and buyeth it, and the fruit her hands. She planted a vineyard. She girded her loins, strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out of by night. She laid her hands and spindle her hands, hold the staff. She stretcheth out her hand to the poor, yea, reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of snow, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself covering of steps tree, her clothing is silk and purple. She maketh fine linen, and selleth it, and delivered girdles unto the merchant. Are her clothing, and rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and her tongue in the law of kindness. Her children arise and call her blessed, her husband also, he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but they excelleth them all. Favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, he shall be praised. Sabay-sabay na basahin. Give her of the fruit of her hands, let her own works praise her in the gates. Tayo po mag-pray. Daklang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, kalusugan, at higit sa lahat kaalaman o Diyos, and help the servant tonight, to God, as I deliver your message, O Lord. I need your wisdom and power. I cannot do something, Panginoon, without your wisdom, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po, Panginoon, pagpalay mong mensaheng ito, maging pakinabang muli sa amin ngayong gabi. Supply me wisdom, O Lord. Give me strength, and Lord God, i-remind mo sa akin, Panginoon, ng mga salita ninyo, Panginoon, na dapat kong sabihin ngayon, Panginoon. Holy Spirit of God, I need your guidance and wisdom, understanding of the Word of God. Cleanse our heart, forgive our sins, O Lord. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, binabati po natin muli ang mga ina ng tahanan. Amen. Magigiting na ina. Amen. So, salamat po sa Panginoon. No? Ang sabi ng Biblia, sa verse nating binasa, who can find, sabi dito, a virtuous woman. Amen. Narating kanina, no? Napagandang minsay kanina, no? Acronyms ng mother. Amen. And salamat sa Panginoon. Ang salita ng Diyos talaga, no? Mayaman, ano? Kahit ilang bisis mong i-preach, ano? Napakayaman ng salita ng Diyos. Amen. The Bible has one word, pero they have so many application. Amen. Yes, salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa salita ng Panginoon, no?
Marami tayong ma-apply na salita ng Diyos. Amen? At makita natin, mga kapatid, no? Ang title ng mensahe natin ngayon ay The Virtuous Woman. Na makita natin ay isang huwarang ina. Amen? Yung isang karakteristik, no, ng isang huwarang ina. Kanina, no? Model na ina. Modelong ina. The wise woman, no? Yan po ang virtuous woman. Isa po ito sa ang mabuting ina. Amen? Ang mabuting ina. Amen? Who can find? Bihira ka lang makita ng mabuting ina. Ibig sabihin, kapatid, maraming masamang ina. Nakakalungkot naman sabihin kasi sabi niya, bihira lang makita ng mabuting ina. Ibig sabihin, marami ang masamang ina. Sabihin, bihira eh. Kasi mahal, makita mo, sabi rito, mahirap makakita ng mabuting asawa. Yan, mabuting asawa. Yan. Virtuous woman, babae, no? Mabuti. Kaya nga sabi rito sa last na verse, beauty is vain, but a woman feareth the Lord shall be praised. Bihira ka lang makita ng babae na may takot sa Diyos. Amen. Maraming magandang mga babae, maraming mga magandang asawa. Marami kang matagpuan. Pero bihira ka lang makakita ng mabuting ina. Who can find? Amen. Bihira lang. Kasi sabi rito mahirap makatagpo ng mabuting asawa, mabuting ina, mabuting lola. Yan. Sama na yung mga lola dyan. Kasi ang halaga, sabi rito, ay higit sa mamahaling alahas, ruby. Alahas kasi yan ang ruby. Oo. Pag may ruby ka na sangla, mamahal. Mahal pa sa ginto, kapatid. Oo. Yan po, mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kaya ang huwarang ina o asawa ay may malaking halaga, mas mahalaga pa sa mga alahas. Amen. Kaya salamat, no, sa ating mabuting ina. Kayo ay mga mamahaling higit pa sa ginto at ruby. Amen. So ano po ang karakteristik, no? Maganda rin kanina, no? Ang mensahe natin, ano ang katangian ng isang ina, no? Dito po sa verse tingnan natin sa verse, diretso na po tayo sa puntos. Verse 11. Verse 11. The heart of a husband doth simply trust in her, so that she shall have no need of spoil. No. Nakita natin yung word na trust in her. Ibig sabihin, ang una na isang mabuting ina, huwarang ina, kapatid, na mas mahalin pa kaysa mga ginto at alahas, kapatid. Ang isang ina, no? Isang mother, isang asawa na mayroong complete trust in the Lord. Amen. Buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi po siya half-hearted na pagtiwala. Buo ang kanyang tiwala sa Diyos. Amen. Mayroon siyang malaking panampalataya sa Diyos. Isa po yan sa karakteristik ng isang virtuous woman. A woman, no, has a complete trust in the Lord. Amen? May buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at ang kanyang tiwala sa Diyos ay hindi nagbabago, hindi kumukupas. Yan po ang isang huwarang ina, kapatid. Ang kanyang panampalataya at pagtiwala sa Diyos ay hindi nagbabago. Anumang pagsubok, anumang problema, nandyan siya patuloy na nagtiwala sa Panginoon. Amen. Isa po yan sa halimbawa in 1 Timothy chapter 1 verse 5. No?
isang mga pag-usapan natin ngayon, mga Bible woman, kapatid, no? Mga babae, kapatid, no? Na mayroong matibay na panampalataya at ang panampalataya na hindi kumukupas. So, 1 Timothy 1:5. Ang sabi diyan, ay sabay na. First Timothy 1:5, na dito sa 1:5, no? Tama ba to? Ay, 2 Timothy, dahil lang nakamali lang ako ng ano. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy pala. Ang sabi dito, when I call to remembrance thee, that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that is in thee. Amen. Nakita natin, kapatid, no? When I call to remembrance, amen, hindi nila makalimutan, no? Isa ito sa memory sa buhay ni Timothy, no? Na mayroong isang lola, Lois, a grandmother of Timothy. At ang kanyang mother na si Eunice. Ano ang makita natin, kapatid, sa isang lola ni Timothy? The unfeigned faith, pananampalataya, complete trust in the Lord. Isang pananampalataya, the unfeigned faith, ang pananampalataya na hindi kumukupas, hindi nagbabago, anumang sirkumstansya, anumang panahon, anumang pagsubok, hindi po nagbabago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Isang lola na matapat at isang nanay na si Eunice, matapat sa Diyos. Amen. Kahit anong mangyari sa kanilang buhay, ay sila ay nanatiling matapat sa Diyos. Maging ang mother, isang mother na si Eunice. Oo. Hindi natin nga alam kung ano nangyari sa mag-asawang ito. Oo. Kasi makita natin si Eunice, hindi nababanggit ang tatay ni Timothy. Baka ito ay lumayas na, naghiwalay na sila, o hindi ko alam. Kapatid, unsaved ba ito? Wala nang nabanggit ang pangalan ng tatay ni Timothy. Pero makita natin, kapatid, ng isang nanay, bagamat in the absence of the father, kapatid, nandyan po ang isang nanay na nagtaguyod sa kanyang anak na walang iba kundi si Timothy. Amen. Ang kanilang panampalataya ay hindi kumukupas, hindi nagbabago, kapatid. Sila ay natiling matapat sa Diyos. No? Kaya makita natin, kapatid. Because of maternal influence. At ito ay naging malaking epekto sa kanyang anak na si Timothy. Amen. No? Dahil si Eunice, kapatid, no, ay naging matapat sa Diyos, ang kanyang lola matapat sa Diyos, at makita natin, kapatid, nagkaroon ng magandang bunga ang kanilang apo ni Lois, ang anak, ang kanyang mother na si Eunice, kapatid, ay mayroong magandang resulta sa kanyang mga anak. Amen? Kaya mga lola, mga nanay, mayroon kayong malaking contribution sa inyong mga anak dahil sa inyong katapatan at si Lola Lois, si Nanay Eunice na nagdala kay Timothy, nagtiyaga, dalhin sa Sunday school, dalhin sa simbahan every Sunday, Sunday morning, Sunday evening, every activities ng simbahan, dinadala nila si Timothy sa Panginoon dahil ang isang nanay, isang lola, matapat sa Diyos. At hindi nasayang ang kanilang pagpapagal at pagtiwala sa Diyos. At ito ay nagkaroon ng magandang resulta sa buhay ni Timothy. Amen.
Kaya bawat bukas mo ng Bible, mayroong 2 Timothy, may 1 Timothy. Dalawa ang pangalan ni Timothy sa Biblia. Amen? Dalawang book na ating mababasa, kapatid. At siya po ay naging katuwang ni Pablo sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya si Timothy ay ginamit ng Diyos, kapatid, no? Sa gawain ng Diyos, kapatid. At si Timothy ay later on, siya ay naging pastor, naging youth pastor. Bata pa, naging pastor na. Amen. Dahil mayroong isang lola, mayroong isang ina na nag-train, nagtiyaga, dalhin sa Sunday school, dalhin sa simbahan, dalhin sa kalooban ng Diyos, dalhin na kung saan sa simbahan na mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga nanay, huwag kayong magsawa, magtiwala sa Diyos. Huwag kayong magsawa na dalhin ang inyong mga anak, mga apo sa Panginoon. Dahil isang araw, hindi nyo pa makita ang bunga. Pero makita ninyo ang resulta katulad ni Timothy. Ginamit ng Diyos ng gusto. Amen. Kaya we see the maternal influence of a mother and grandmother. Oh, makita natin. A devout mother with parental example. Amen. Makita natin, kapatid, no? Isang nanay, yung tatay, no? Kasi minsan, no, hindi kasi matapat yung tatay. Oo. Ito, walang tatay. Absent ang tatay, kapatid. Hindi na nabanggit ang tatay ni Timothy. Pero sila, nagtapat sa Diyos. Nagtiwala sa Diyos. Kaya ito ay sila ay mayroong magandang halimbawa. The complete trust in the Lord, kapatid. Kaya kapatid, no? Kaya pasalamatan natin ang Diyos. Amen. Kaya malaking kinalaman ang mga ina sa ating buhay. Amen. Mga ina ng tahanan natin, kapatid. Oh, maging aking mother, malaking kinalaman niya sa buhay ko. Amen. Nung kami ay umuwi, mga maliit pa sila, JB, mga anak ko. Yan po. Tinuturuan na sila. Oo. Sa umaga, madaling araw, may lesson na sila. Tinuturuan na sila. Oo. Kaya salamat sa Diyos, no? Kaya binabati ko pala ang aking mother, si Nanay Libring. Amen. Ng Happy Mother's Day. No? Kaya salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoon na dahil sa kanyang malaking impluensya. Amen. Na siya yung natili sa Panginoon, matapat sa Panginoon. Amen. Nagtsatsaga sa amin, kapatid. Oo. Nung alala ko, nung ayaw ko na mag-aral, siya ang nagpipila sa school. Enrollment. Amen. Nalaman ko, enroll na ako. Hindi ako nagpipila. Siya na ang nagpipila. Amen. Oo. Kaya salamat sa Diyos. Amen. May mga nanay na nagtsatsaga kahit ang mga anak ay pasaway, pero nandyan sila, nagpapatuloy, nagtitiwala sa Panginoon, katulad ng lola na si Lois at si nanay na si Eunice, kapatid, ay sila ay nagtsatsaga kay Timothy. Dalhin sila sa Panginoon. Kaya si Timothy, kapatid, ay malaking pakinabang sa gawain ng Panginoon. Kaya mga mothers, mga lula, tuloy-tuloy lang kayo. Huwag kayong bumitaw sa gawain ng Panginoon dahil mayroong nasa likod sa inyo ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, tumitingin sa inyo once na kayo bumitaw. Amen. Kaya minsan yung mga tatay, madali pang bumitaw eh. Pero si nanay, hindi bumitaw sa gawain ng Diyos. Oo, nagtsatsaga. Oo. Pero makita natin, kapatid, yan ang kailangan natin, kapatid. Kaya maganda kung isang pamilya, complete trust in the Lord. Don't trust money. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen. So makita natin complete trust in the Lord. Tuloy lang kayo, mga mothers. Mahirap. No. Kayo nga nagigising ng inyong mga anak,
Pati si tatay, ginigising ninyo. Oo. Ganun nga mga tatay, no? Ginigising tayo. Tapos na ano ka pa, masarap pa yung tulog mo. Papa, ano na? Sir, ano ngayon? Sunday. Bakit? Ano ngayon? Ano ngayon? Hindi pa alam ang Sunday. Siyan mga tatay, hindi pa alam na Sunday na pala. Amen. Oo. Pero salamat sa Panginoon. Mayroong mga nanay, mayroong mga lula na nagtyaga sa ating mga anak. At ang inyong pagtatyaga, hindi pala. Mahirap pala yun. Pagtatyaga. Minsan ganun eh. Amen. Nabubulol tayo. Pagtatyaga. Huwag yung taga. Mawala sila sa gawain ng Panginoon. Amen. Complete trust in the Lord. Kompleto. Dapat. Una, kompleto dapat ang attendance mo sa Panginoon. Amen? Yan ang complete trust in the Lord. No? Huwag nating sayangin ang Sunday na mawala sa Panginoon. Because we miss something. Alam ba, pag ang isang nanay, isang tatay ay pawala-wala sa simbahan, ganon din, gagagayahin din tayo ng ating mga anak. Amen? Sige, dito na po tayo sa pangalawa. Balik tayo sa Proverbs. At saan naman tong verse? Number 2. Yan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Yan. Number 2 na. Sana. In verse 12 ulit. Verse 12. She will do him good, not evil, all the days of her life. Matindi ito, no? She is doing good all the days of her life. Ano naman ito makita natin, kapatid? Bukod pa sa complete trust in the Lord. Oo. Makita natin ang isang mother na has a consistent, no, in her testimony. Oh, a mother with consistent in her testimony. Hindi lang basta testimony, good testimony all the days of her life. Aba, mga tinditong patutuon niya. Pinanghawakan niya ang kanyang mabuting ina, mabuting patutuo sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. All the days of her life. Amen. Do good. Amen. Yan sabi ko na nga. Gumagawa ng mabuti sa atin. Amen. Thank you, Jibril. No? Great testimony, no, to her family. Great testimony. All the days of her life. Magandang patutuo sa kabuong buhay niya. Consistent. Amen. Consistent. Hindi pabago-bago. Hindi sumpungin. Minsan mabait, minsan masungit. Ito, talagang na-maintain niya na siya'y mabait. Not evil, hindi masungit. Amen? Kasi may mga ganyan, ano? Mamaya, mabait, namimigay. Mamaya, wala na, galit na. Hindi ganon, kapatid, ang isang virtuous woman. Amen? Kailangan ninyo ng maintenance. Maintenance ito. Consistent. Amen? Pag high blood ka, may maintenance ka. Ganon din sa ating patutuo. May maintenance din. Amen? Maintenance of good testimony. Amen? Consistent in good testimony. Sabi niya, she will do him good and not evil all the days of our life. Hindi pa bago-bago. Hindi pa sumpong-sumpong. Amen? No? Ganon, hindi pa bago-bago. Talagang pinangwakan niya na siya ay Kristiyano. Amen?
Hindi siya, ano yan, yung dalawang mukha. Amen? May dalawang mukha. Amen? Pag Sunday, Kristiyano. Oh. Pagka hindi na Sunday, hindi na Kristiyano. Maka-Diyos. Pag Sunday. Pag Lunes, maka-Diablo na. Hindi ganon, kapatid. Ang virtuous woman. Ang virtuous woman. No. Do good all the days of our life. Amen. Kaya maganda, kapatid, do good. No? Kaya nga nabanggit kanina, no? Virtuous woman. Ang reciprocal ng virtuous woman is violent woman. Amen. Ay violent woman, may tindi ang resulta. Oo. Alam ba, two kinds of virtuous of woman or virtuous woman. Ang virtuous woman, mabuting ina. Violent woman. Amen. Nabanggit ka na ni JBN, ano? Yung reciprocal. Amen. Kaya nga mga ina, mga mother, huwag tayo maging violente sa ating mga anak. Oo. Don't train. No. Don't, huwag nating palakihin ang ating mga anak na tayo ay maging violente. Oo. Tingnan natin, kapatid, no? Palakihin natin sila, ang ating mga anak. Tingnan natin muna, may verse yan. Ephesians 4:31. Kaya nga, kapatid, ang virtuous woman ay may malaking epekto sa ating mga anak para ang ating mga anak maging mapabuti ang ating mga anak. Pero pag tayo ay violent woman, malaking epekto rin, no, sa buhay ng ating mga anak. Amen? Yan sa Ephesians 4. Ephesians 4:31 and 32. Yan. Let all bitterness and wrath and clamor and evil speaking put away from you with all malice. But be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even God, for Christ's sake. Amen? Kaya wag nating palakihin ang ating mga anak dito po sa bitterness, sama ng loob. Huwag nating palakihin ang ating mga anak sa sama ng loob. Yan, wrath, bitterness, wrath, galit, puot. Huwag kayong mambubulyaw, manlalait, at manakit ng damdamin sa ating mga anak. Yan ang verse, kapatid. No. Ibig sabihin, be a virtuous woman, not a violent woman. Makita mo ang violent woman, kapatid, ito ang marinig mo sa kanyang bibig. Galit, puot, nambubulyaw, nanlalait, na insulto. Amen? Nananakit ng damdamin. Kaya nga ang words, kapatid, ang salita ay makapangyarihan. No. Tingnan ang words. Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Diyan sa kabila. Proverbs 18:21. Kaya kapatid, yung mga makita natin kanina, no, yung mother, no, binds with love. Ano pa kanina yun? Love, word, and works. Amen. It binds love, words, and works. Makita sa salita, sa gawa, at sa pag-ibig.
Doon dapat natin palakihin ang ating mga anak sa magandang salita. Amen. Kasi kapatid, Proverbs 18:21, pwede ang ating mga anak mapapahamak at hindi na sila sasama sa gawain ng Diyos kung tayo ay naging violente sa ating mga salita. Violent words. No? 18:21, death and life are in the power of the tongue. They that love, it shall eat the fruit thereof. Love nandyan, no? May bunga. Pag nagsalita ka na may pag-ibig, magkaroon ng bunga. Yan kanina inaral natin, ano? Pinapaloob ko lang kaninang message na una. Amen? Yung word na mother is bind love, words, and works. Kaya nga, ang words ay may power. It is between life and death. Amen? Life and death is in the power of the tongue. Ang ating mga salita na binibitawan sa ating anak, kapatid, pwede silang mamatay, pwede silang mabuhay, pwede sila maging tagumpay, pwede sila mapahamak because of our words. Kaya nga ang sabi ng 1 Timothy 4:12, 1 Timothy 4:12, let no man despise thy youth, but be thou example, testimony. Be thou example of the believers in word. Kaya piliin natin ang mga salita na ating binibitawan. Pwede ang ating mga anak makasira at pwede silang mamatay. Alam mo ba, maraming young people nag-suicide dahil nakarinig lang sila ng hindi magandang salita. Amen? Kaya be careful with our tongue, be careful with our words. Kaya nga sabi dito ng salita ng Diyos, be thou example, despise not the youth, be thou example of the believers in words. Amen. In conversation sa ating buhay, makita nila sa ating buhay na tayo matapat sa Diyos. In our conversation, in our charity, na tayo mapagmahal. In spirit, and in faith, and in purity, makita dapat yan sa ating buhay. Kasi malaking epekto yan, kapatid, sa ating mga anak. Amen? Kaya nga dito sa Ephesians 4:31 kanina, huwag nating palakihin ang ating mga anak, kapatid. Dito po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Let all bitterness, wrath, anger, and clamor, and evil speaking put away from you with all malice. Amen. Paano natin mapalapit ang ating mga anak? Maging close sila sa Panginoon. Verse 32, and be kind to one another. Amen? Yung mga salita, na mayroong kindness. Walang kasamang puot at galit at sama ng loob, kapatid. Tender-hearted. Huwag tayong maging mabagsik sa ating mga anak. Amen. Oh. Huwag nating palakihin ang ating mga anak sa mga violente na mga salita. Amen. Ingatan natin yan, kapatid. Because one day, kapatid, we will produce rebellious children. Oo. Most of the children are rebellious because of their parents are violent in words. Amen? Violente sila. Hindi sila maingat sa pagsasalita. Wala silang pakundangan sa kanilang salita. Kaya ang ating mga anak nasisira. Kaya be careful of our testimony. Katulad ng virtuous woman, kapatid. No? Consistent. No? In her testimony. No? She do good all the days of her life. Amen?
Kaya dito natin palakin. Be kind to one another, tender-hearted, and forgiving one another. Magkaroon ng forgiveness. Kahit tayong mga nanay, anak, pasensya po kayo. Nagkamali lang ako. Sorry po, anak. Amen? Learn also to forgive. Amen? Kaya magkaroon ng masayang tahanan. Amen? Consistent in her testimony. Amen. Kaya makita natin kapatid, maging magandang halimbawa tayo sa ating mga anak. Nabanggit na rin kina sa Titus, no? Chapter 2, verse 3. Nabanggit doon, aged women. Sige ba, balikan natin muli. Sige, balikan natin, review natin ulit. Titus 2:3. Dito, the aged women likewise, they be in behavior as becometh holiness. Ano yung behavior? Testimony. Mayroon tayong magandang pakitungo sa ating mga anak. Amen. Holiness, not false accuser, not given much wine, teacher of good things. Amen. Yan po. Discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband. Amen. Obedient to their own husband. Amen. Yung last nating puntos ni JB, no? Submission to the husband. Amen. Salamat sa Panginoon. Good testimony. No. So number 3 na. Saan man to? Verse 13 naman. Sunod lang pala itong puntos natin. Tatlong ano lang. She seeketh wool and flax and worketh willingly with their hands. No? Nandyan, no? Laging busy ito. Isang nanay na laging busy. Amen. Ano makita natin? Number 3. No? Not only consistent in her testimony. Makita natin ang number 3. Committed no, to labor. Amen. Talagang pag nagtrabaho. Committed. Amen. Hindi makitid. Committed. Oh. To work and labor with love. Ano nabanggit kanina, no? Ang mother ay mayroong pinakamaraming trabaho. Pero wala silang sweldo. Marami silang overtime. Pero walang bayad. Amen? Kaya, magkaroon lang sila ng pera, ng bayad, pag may naiwan na pera sa bulsa. Pag may naglalaba. Amen? Kaya yun. Kaya hindi lang barya ang iwan natin. Pwede na rin yan masama sa laba. At matutuyo na rin yan pag nabasa. Marunong din sila magsampay. At matutuyo rin. Amen? Kaya makita natin, kapatid. No? This is not in labor with love. Amen? In labor with love, nagtatrabaho na walang ine-expect na bayad. Kaya labor of love. Yung labor of love, pag nagtrabaho ka, 8 to 5, tapos na. Ang labor of love, hindi mo alam kung kailan matatapos. Hanggang may materialis nang dyan nagtatrabaho. Amen? Kaya salamat nung last, ano ba yan? Brother Ray, last Thursday. Thursday? Aba, alauna pa lang, umuwi na sila. Pastor, uwi na kami. Bakit? Wala nang materialis. Amen? Yan ang labor of love. Hindi titigil hanggat may materialis. Oo.
Kaya walang materialist, kaya walang labor of love. No? Kaya salamat sa Diyos. Amen. Pero makita natin kapatid, no? May mga ina ng tahanan na sila ay katuwang sa gawain ng Diyos. Amen. May mga babae, kapatid, na malaking tulong sa pamilya, higit pa sa lahat, malaking tulong sila sa gawain ng Diyos. Amen. Tingnan natin, mga katuwang ni Paul sa gawain ng Panginoon. Tingnan natin sa Romans 16, sa Book of Romans. Labor of love. Amen. Alam ba ang Book of Romans is the book of love? Hindi niya alam. Romance. Romance means love. May bago naman kayo natutunan, baka hindi kayo maniwala. Amen. Akala nyo, 1 Corinthians 13. Amen. Romance. Amen. Means love. Amen. Labor of love. Amen. Romans 16. Ang sabi rito, I commend unto you, Phoebe, be our sister, which is the servant of the church, which is in Cenchrea. Amen. Isang full-time sa gawain ng Diyos, isang lingkod ng Diyos, itong si Phoebe, nakatuwang sa gawain ng Panginoon. Amen. No? That ye receive her in the Lord, become it saints, that ye assist her in whatsoever business she had need of you. Sipin mo yan, nirekomenda ni Paul, si Phoebe, na siya ay katuwang mag-assist sa gawain ng Panginoon. Any business, whatsoever business she had need of you, kahit anong transaksyon ang kailangan mo, ito si Phoebe, handa magtrabaho. Amen. Kahit walang sweldo, si Phoebe, servant. No, dito pa sabi rito, receive her whatsoever business that you for she hath been succorer of many and myself also. Aba, makitang succorer nito, no? And what is succorer? Defender, protector. Amen. Si Phoebe, kapatid, hindi tumatanggap yan ng mga gossip. Pag i-gossip mo ang pastor, sabi ni Phoebe, lagot ka. Amen. Protector siya. Huwag kang magsasalita sa aking pastor. Protector siya. Amen. Yan si Phoebe. Di ba yung succorer? Succorer siya, yun. For she hath been a succorer of many. Oo. Defender ito ng panampalataya, ng gawain ng Diyos. Amen. Succorer to. Huwag mong siraan ang gawain ng Diyos. Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos. Matapang ito si Phoebe, kapatid. Of many and myself also. Sabi ni Paul, siya mismo si Paul na nagpatotoo. Amen, si Phoebe. Ano pa? Sa verse 3, mga babae ito. Actually, there are 8 women dito, kung mababasa natin. Makita natin, in Romans 16, ito ay binabanggit ni Pablo, mga kalalakihan at mga kababaihan na partner ni Pablo sa paglilingkod sa Diyos, the fellow laborer in Christ, kapatid. Amen. Makita natin, verse 3, sino? Babae dyan, Priscilla. Ganda palang pangalan ni Priscilla. Amen. Kaya kung sayangin yung pangalan Priscilla, isa sa lingkod ng Diyos. Matapat na lingkod ng Diyos. Sino pa? In verse 6, Great Mary who bestowed much labor on us. Aba, si Mary, hindi ito nagpapahinga sa paglilingkod sa Diyos. Ba, maraming Mary rito. Oo. Sana makita natin much labor.
Amen? Laborious. Naghanap ito ng gawain sa simbahan. Pastor, ano ang ipapagawa mo, pastor? Naubusan ang pastor sa papagawa kay Mary. Much, gibir ito much labor on us. Amen? Much labor on us. Amen? Makita natin. Si verse 7. Salot Andronicus and Honya, my kinsmen, my fellow prisoner, who are of note among apostles, who also were in Christ before me. Makita natin si Honya, fellow prisoner. Sipin mo yan, isang babae, mayroon siyang jail ministry. Ito ang inutusan ni Pablo. Bisitahin mo ang mga nakakulong. Mag-share ka doon ng salita ng Diyos. Sumama ka doon kay Andronicus. Siya ay mangangaral doon sa bilangguan. Samahan mo siya sa jail ministry. Ito po si Honya. Amen. Alam ko si Honya, pinanganak ito ng month of June. Amen. Honya eh. Amen. Baka magdebate pa kayo. Amen. Honya. Paglalaki, Honyo. Amen. Amen. Saan pa? Verse 7, ano? Verse 6 and 7, yan. Si Mary, si Honya, no? Saan pa na makita natin dyan? Verse 12 dyan. Salot Tripena. Maganda no mga pangalang babae. Tripena. Isa, si Tripena, si Tripusa, who labor in the Lord. Salute the beloved Persis, which labor much in the Lord. Biramon, they labor much. Talagang committed to labor in the Lord. Committed sila maglingkod sa Diyos, kapatid. Si Tripena, si Tripusa, at saka si Persis. Ito ang mga babae, much labor in the work of the Lord. Grabe ito sila magtrabaho. Naghahawak na sila. Labor eh. Siyempre pag labor, hindi lang ito basta nagugas ng pinggan. Pati pala, nagpapala na, nagsisimento na, nagsisintada na itong mga kababaihan. Amen? Makita natin. Si Tripena, Tripusa, whole labor in the Lord. Labor much in the Lord. Sinabi ni Paul, no? Much. Pag nagtrabaho yan, talagang trabaho. Much. Hindi basta sila nagtatrabaho, kapatid. Committed sila sa pagtatrabaho sa Panginoon. Amen. Sino pa dyan? Sa verse 15. 13. Si Rufus and his mother and mine. Isang mother. Oo. Hindi na nabanggit ang pangalan, no? Mother. Isang mother na naglingkod sa Diyos. Verse 13. No? Chosen in the Lord and his mother and mine. His mother. Isang nanay. Committed to labor in the Lord. Amen? Hindi na nabanggit ang pangalan. Amen? Sabi niya, wag mo nang ilagay ang pangalan ko. Basta mother lang. Amen? Baka ikaw ito na isang mother. Amen? Committed to labor in the Lord. In verse 15, yan pa no? Salot, Pelagos, and Hulya. Hindi ko alam kung iba namang Hulya ito. Kasi maraming mga, kung Mary nga, marami. Hulya. And, sino pa? Nereus. And his sister. Ba, hindi rin nagpangalan si sister. Amen? Baka ikaw rin tong sister. Wala nang pangalan na sister. Binanggit ang pangalan.
Pero may isang sister pa. They labor much in the Lord. Committed to the Lord. Amen? Marami pang babae na katuwang ni Pablo, the fellow helper in the work of the Lord in Philippians 4:2. Philippians 4 verse 2. Yan, Philippians 4:2. I beseech Herodias, beseech Syntyche, that they be in the same mind in the Lord. Aba, magpartner ito. And entreat they also through yoke fellow. Talagang sama-sama sila. Help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, with other fellow laborers whose name in the book of life. Amen. But sigurado ito, yung mga nagtatrabaho, mga ligtas. Book of life. Amen. Bakit tayo nagtatrabaho sa Panginoon? Committed to labor. Because our name is the book of life. Amen. Makita mo ang tunay na ligtas. They labor much in the Lord. Amen. Tanungin natin ang ating sarili, bakit hindi ka makapaglingkod sa Diyos? Parang alanganin ka maglingkod sa Diyos. At wala ka pang ginagawa sa Panginoon. Aba, i-check mo ang pangalan mo. Baka wala ka sa book of life. Kasi ang mga may pangalan sa book of life, itong nabanggit, they labor much in the Lord. Bakit ka alanganin? Magsimba, alanganin. Punta sa church, alanganin. Amen? Hirap. Amen. Pag Sunday, hirap bumangon. Oo. Pero pag Monday, maaga pang gumising. Amen. Tanungin natin ating sarili. Ang pangalan ba natin ay sa book of life? Bakit ganyan ang paglilingkod mo? Patumpik-tumpik. Amen. Kasi ang mga taong ang may pangalan sa book of life, talagang turong bigay, committed to work, to labor to the Lord. Amen. Yung pag sinabing labor, alam naman ninyo ang labor. Amen. Oo. May nakakita ba kayong babaeng nagle-labor, nakangiti? Wala. Talagang mahirap. Amen. Mahirap na gawain. Amen. Labor eh. Amen. No, pera na lang kung nalagyan ka ng anesthesia. Kaya hindi mo naramdaman ang labor. Ang tunay talaga na labor, talagang napapawisan ka. Nahihirapan ka. Yan po, kapatid, ang labor. Amen? Committed to labor. Kaya mayang mga babae na mga katuwang fellow helper ni Pablo. Kaya nga, maraming gawain ang nabuksan. Imagine, Apostle Paul built 52 churches before he died. And he said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith because there were women who labor much with Apostle Paul. Kaya nakatayo ng maraming gawain. Amen? 52 churches ang naitayo. Dahil maraming women na fellow helper, laborer of Apostle Paul. Amen? Yeah, salamat sa Panginoon. Amen? Okay, another point pa. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sige. Baka isa na lang o dalawa. Hindi natin maubos yung 31. Amen? Baka mainip kayo. Alam naman natin, mainipin kayo. Amen. Proverbs 31. Dito. Sa verse 15. She riseth also while it is night, and giveth meat to her household, and portion to her maidens. Dire-diretso to yun, no? Secondary the field. Dito. Makita natin, yung isang mother, not only committed to serve, makita natin,
Number 4, concern for spiritual, material, physical, and emotional need. Ba, nandyan ang mother, amen? Sa lahat ng pangailangan. Amen? Kailangan mo ng spiritual, nandyan. Kailangan mo ng material, nandyan. Kailangan mo ng financial, nandyan. Di ba, madaling hingian yung nanay? Bira lang kayo kaya mingi ng ano? Oh, sa tatay. Sa nanay kayo humingi. Tapos si nanay naman, hihingi sa tatay. Tay, bigyan mo ito siya, no? Dinadaan pa natin. Dumadaan tayo kay Maria. May intercessor. Amen? Ganun, kapatid. Kasi makita natin nandoon ang kanyang concern, nandoon ang kanyang compassion, kapatid. Madali po silang malapitan. Amen? Kaya nang turo, no? Sa ibang aral, lumapit kayo kay Maria kasi si Maria malapit sa puso ni Jesus. Amen? Napansin niyo ba yan? Amen? Kaya, pag may kailangan kayo, lalapit kayo kay Mother. At siya ang lalapit kay Father. At makarating sa iyo ang iyong pangangailangan. Amen? Yan Proverbs 31 She riseth also while yet night. Aba kapatid, kahit hating gabi. Oo. Hingaan mo ng pera, bibigay. Amen. Ay yung tatay, mahirapan ka. Anak, gabi ngayon masama. Hintayin mo ang araw. Amen. Masama maglabas ng pera pag gabi. Yung nanay wala, kahit gabi. Give it meat to her household. Ba meat, pangailangan. Amen. And portion to her maiden. Ba ganun ang nanay, amen? Oo. Pag wala ka, tatabihan ka ng pagkain. Amen. Pag dumating ka, gabi ka na, sa barkada ka galing, pakainin ka pa. Halika, mayroon akong tinatago dyan. Tingnan mo dyan sa aparador. Amen. Kasi nung una, wala pang refrigerator, aparador. Amen. Buksan mo yung aparador, may nakatakip dyan. Amen. Ganon ang nanay, kapatid. Concern for spiritual, material, physical, emotional need. Madali silang malapitan. Amen. Pag may problema mga anak, amen, sa nanay lalapit. Nay, may problema ako. Nag-break na kami ng aking boyfriend. Oo. Sa tatay, hindi kayo makalapit ng ganon. Tay, nag-break na kami ng boyfriend ko, tay. Anong sabi ng tatay? Mabuti nga. Hindi nakaka-encourage, lalo kang na-discourage. Amen? Kaya malaking virtuous woman talaga. Dito sa Biblia. Sila po, nag-iisip po sila ng pangangailangan. Amen. Oo. Nandyan na yan nakalista ang mga Meralco, water bills, rent. Nakalista na. May babayaran tayo sa Hindi pa dumating yung pera. May bayaran na kayo. May bayaran tayo. Yan yan ang unahin natin. Maputulan na tayo. Amen. Ganun sila, kapatid. Pag sinabi mo, wala pa tayong pambayad. Malakas din ang loob nila. I-provide din yan ng Diyos. Sasagutin ka. Hayaan mo, i-provide din ng Diyos yan. Amen? Sila ay comforter. Amen? Comforter. Na wala ka nang hinawakang pera, sasabihan ka, hayaan mo ang Diyos magpo-provide. Amen? Kaya mag-pray ka na lang at matulog ng mahimbing. Amen? Kaya ka doon, kapatid, kahit mababayaran ka, makatulog ka pa rin. Amen? Kasi mayroong nanay na mayroong concern for spiritual, material, financial, physical, emotional needs. Amen? Sige, kambyo ulit tayo. Next, another verse. Concern, number na ulit. Ano ba ang verse ulit to? Mayroon ako inaanap pa ulit. Verse 20.
She stretched out her hands to the poor. He reached forth his hands to the needy. Ano naman ang makita natin dito, kapatid? No? No, makita natin charitable and generous in giving. Kapatid, mga babae, huwag nating underestimate ang mga babae. Ang katotohanan, kapatid, sila po ang giver ng simbahan. Amen. No. Sila ang malaking magbigay sa gawain ng Panginoon. Charitable. Oo. Talagang pag-ibig, ay word na charitable, nagbibigay ka na hindi umaasa ng kapalit. Yan ang charitable. Talagang todo bigay. Pag nagbigay sila, kapatid, hindi na sila nag-iisip. Basta sila magbigay. Ganun sila, kapatid. Ka-charitable. Dito sa Biblia He stretched out her hand. Bukas ang kamay nila. Talagang todo, pag stretch ka ba, ibig sabihin ng stretch, todo bigay. Diba paano nagbigay tayo? Parang langanin. Hindi sa kanila, ganun Stretch out her hand. Yan ang word na charitable in giving. Amen. Sino naman itong babae? Mark 14, verse 3. Mark 14, verse 3. Minsan na ang mga lalaki, alanganin pa. Oo. Yan. Mark 14, 3. Mark 14:3. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, he sat at meat, and came a woman having a alabaster box of ointment, spikenard, very precious. And she brake a box and poured it out his head. And where some had indignation with himself, and he said, Why was waste of this ointment? For it might be sold for more than 300 pence, I've given to the poor, and they murmured against her. Amen? Makita natin, kapatid, no? Yung mga lalaki, mga disciple, nagulat. Bakit? Ano ang nangyari sa babaeng ito? Bigla niya na lang binasag ang isang mamahaling pabango. Kapatid, ang sabi nga ng mga Bible scholars, it takes 1 year's salary ay kanyang binasag at ibinuhos sa buhok ng Panginoon, sa ulo ng Panginoon, kapatid. 1 year salary, ibinigay sa gawain ng Panginoon. Sipin mo yan, kapatid, 1 year salary. Oo. Sino nagbigay? Oo. Sabi ni Judas, sayang yung binigay na itong babaeng ito. Sana binigay ito sa mga mahihirap. No? Sabi ng mga disciples, oo nga, no? Makiganyan ng babae. Amen? No? They murmured against this woman. She gave 1 year salary sa Panginoon. Amen? Ganun ang babae. Magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Parang hindi na sila nag-iisip ng bukas. Amen? Hindi nag-iisip, paano kaya ang mga babayaran natin kuryente? Paano? Hindi na. Binasag niya agad. Wala nang tanong-tanong. Binigay niya. Kaya nagulat ang isang tahanan, nag-alimuyak. Binasag niya sa Panginoon. Amen? Mark 12. Sa kabila naman, Mark 12. No. Mark 12. Mga babae ito. Mark 12 verse 42. 12 verse 42. And there came a certain poor widow. Widow naman to. Isang babae. Mahirap. And she threw 2 mites, which make a parting. And called unto him his disciple, and said, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in, which have cast into treasury. Sabi ng Panginoon, mga disciple, sino ang malaking nagbigay rito? Saan narinig ninyo? Kasi ang mga offering ng araw, ang mga talagang tumutunog.
Pag binigay mo, tumunog. Nagbigay ang poor widow. Tuk, tuk. Sabi ng mga Panginoon, sino ang malaking magbigay dito sa mga karamihan na ito? Siguro sabi ng mga disciples, siyempre mga mayaman. Sabi ng Panginoon, hindi. Itong babaeng ito ang nagbigay. Doon sa treasury. Sabi dito the poor widow has cast more, in verse 43, in that they which have cast into treasury. Sabi ng mga disciple, paano yan? Kasi itong mga nagbigay na ito, marami, nagbigay sila out of their abundance. Nagbigay sila kasi sobra-sobra ang kanilang pera. Marami pa silang natira. Kaya God is concerned, no? God is not concerned what we give. Is concerned is what is left. Ano ang natira? Ang mga nagbigay na karamihan, marami pang natira. Pero itong babae, sabi ng Biblia, for all did cast in their abundance. Sagana sila, maraming pera ito. Pero but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Aba kapatid, she gave all that she had. Binigay niya ang lahat. Stretch out his hand to the poor and needy. Ibinigay niya lahat sa pangailangan ng gawain ng Diyos. Amen. Kaya ito isang charitable and generous giver. Itong poor widow na ito. Because even all her living. Siguro pag-uwi niya, wala na siyang pamasahe. Wala na siyang natirang pera, kapatid. No? Binigay niya lahat sa gawain ng Panginoon. No? Nakita ng Diyos yan, kapatid, kung ano ang natira pa sa atin. Amen? Alam ng Diyos kung tayo empty na. At ang Diyos ang maglalagay. Diyan gumagawa ang Diyos pag wala ka na. Amen? Pag wala ka na, doon nagagawa ang Diyos. Amen? Kung empty na. Amen? Ilang bis na naranasan, empty na. Wala na tayong wala na, empty na lahat. No? Pati yung gas, minsan nakakaya, magpagas ka, yung sasakyan mo, Innova. Ligay mo ko 100. Kargahan mo ko 100. Amen? Nakita natin, kapatid, no? Pero makita natin ang babaeng balo na ito, binigay niya lahat sa Panginoon. Amen? May isa pa, yung isang poor widow in 1 King chapter 17 verse 8. No? Itong poor widow na nagpakain kay Elijah. 17. Ito ngayon lang natin. Nga babae, kapatid. 17 verse 8. And the word of the Lord saying, Arise, get thee Sarephat, and belong it to Zion, and dwell therein. Behold, I commanded the widow woman there to sustain thee. Amen? Sipin mo yan, kapatid, yung mga widow woman, ginagamit ng Diyos to sustain the work of God. Amen? Ang sabi niya doon, in verse, and she arose and came, and behold, the widow woman was gathering sticks, and called her, and said, Pitch, I pray thee, a little water in vessel, that I may drink. And she was going to pitch it, and called her, and bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal, a barrel of little oil in the cross. I am gathered to sticks, and I may go in and dress it for my son, and may eat and die. Diba? Last na ito, kapatid. Last meal. She gave his first and last meal
to the work of the Lord. Amen. Ito na, last na namin kainin to. After this, we will die with my son. Amen. Wala na. But she gave all to Elijah. It means she gave all to the work of the Lord. Ano nangyari, kapatid? Nung binigay niya? Sabi ni Elijah said unto her, "Fear not, go and do as thou said, but make me a little cake first, and bring it to me, and make thee, and for thy son." Amen? Sabi niya, unahin mo muna ako, at sunod kayo. After, make thee for thy son. Aba, meron pala, no? Sinabi si Elijah, sige lang, unahin mo lang, Diyos, pagpalain ka. Oo, may makain pa kayo. Amen? At makita natin in the following days, in verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah. And she, and he, and her house did it many days. Anong dahilan, kapatid? Pinagpala sila ng Diyos. Hindi sila nagkulang, kapatid. Hindi mapalya ang kanilang pangailangan. Bakit? Because they are charitable and generous in giving. Amen? Kaya, kapatid, no, pag tayo mapagbigay, no, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen? In Proverbs 19 verse 17, he that pity upon the Lord, you'll lend it to God. Amen? No? Pag nagbigay ka, mag-iisip ang Diyos. Ang idea ba sa pagbibigay? Pag nagbigay ka, mag-iisip ang binigyan mo, ano kaya ulit ang ibibigay ko sa Kanya? Ganun ang Diyos, kapatid. Once na tayo magbigay with charitable and generous in giving, mag-iisip ang Diyos. May utang ang Diyos sa atin at babayaran niya. Sabi ng Proverbs 19 verse 17. Amen? Pag nagbigay ka sa pangailangan, nangangailangan, no, ang Diyos ang magbabayad. Amen? Kaya nga sabi ng Proverbs 11:24, he that scattereth increaseth. The more we give, the more we increase. Amen? Increase. Increase. Sana ba yung Proverbs? The liberal soul, no, shall made fat. Amen? Shall be made fat, verse 25, no? And he that withholdeth, in verse 24, more than is meat, tended to poverty. But the liberal soul, amen, not liberal soul, charitable in giving, shall made fat. Fat, ibig sabihin ng fat, rich. Amen, fat. Oo. Pag mahina ang pagbibigay mo, made thin, papayat. Amen? And he that watereth shall be watered also himself. Yan ang sinasabi ni Luke chapter 6 verse 3. Give, and it shall be given unto you. Magbigay ka at ikay bibigyan. Wala kang binigay, wala ka rin tatanggapin. Yan ang prinsipyo ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Oh. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 11 verse 1, cast thy bread upon the waters, and thou shalt find it after many days. Amen? After many days. Amen? Makita natin, kapatid. No? Many days. Ecclesiastes chapter 11. Verse ano yan?
verse 1. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Amen. This virtuous woman, no? She is charitable and generous in giving. So na ang virtuous woman, kapatid, no? Makita natin. Una, complete trust. Number 2, nakalimutan natin. Yung consistent in her testimony. No? Committed to labor. Charitable. Concern. No? Number 3. No? Concern. And lastly, maganda. Wise counselor. Wise counselor. Amen. Magaling ito magpayo. Alam ba ang Proverbs 31 verse 1 to 9? Yan ay payo ng isang nanay. Nabanggit na rin kaninang umaga ito. Kaya mahalaga yung payo para tayo umasenso. Kaya umasenso, kailangan mo ng payo. Amen? A multitude of counselor make it safety. Saan ang verse yan? Dito ko na end ang message na ito. Verse 26, she opened her mouth with wisdom. Mga kapatid, no? Marami rin ang sa mga ina ang mga gintong aral. Amen? Makita natin, akala natin ang mga mananay nagpipreach na walang text. Nagsisermon sila na walang text. Pero makakuha ka ng maraming aral. Sabi niya, sabi rin ng verse 31 verse 1, the words of King Lemuel, no? Si Solomon. Amen. Si Solomon ito. The prophecy that his mother taught him. Prophecy. Tinuturuan siya ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, the virtuous woman is counselor of the truth. Amen. Wise counselor of the truth. No. Kaya what is my son, what the son of my womb, and what shall son of my vows. Aba, ito pinangako na. No, parang si Hana, no? Pinangako ni Hana ang anak, pag magkaroon siya ng anak, ibigay niya sa Panginoon. Anong bang word na ang ibig sabihin ng pangalang Lemuel? Devoted to God. Devoted to God. Mapagmahal sa Diyos. Amen? Mapagmahal sa Diyos. Amen? Yan ang turo ng ina. Sabi niya, mahalin mo lang ang Diyos para ikaw pagpalain ng Diyos. No. Mahalin mo lang ang Diyos. No. Yan ang mga payo. No. Give not thy strength unto women. Mga anak, huwag ka mo nang manligaw kasi nag-aaral ka pa. Oo. Huwag mo munang ibigay ang oras mo sa panliligaw kasi nag-aaral ka pa. Mga aral na ganun, amen? Sa mga babae naman, huwag kayong magpaligaw kung nag-aaral pa. Amen? Ganun. Pag may nanligaw sa'yo nag-aaral, sabihan mo, maligo ka ng 3 bisis isang araw. Kasi naiinitan ka. Amen? Yan makita natin, kapatid, no? Huwag kang uminom ng alak. Yan ang payo. Amen? Yan po. Kaya makita natin karamihan ng mga kabataan na rape at nang-rape dahil sa alak. Oo. Kasi ang kasabihan, ang alak ay may balak. Ngayon, kapatid, no? Wise counselor. Amen. Makita natin,
Hindi natin masyadong kilala si Lemuel, no? Pero mga kapatid, ito ang isang anak na nakatanggap ng payo, who received teaching from her mother. No, kaya pinangalanan siya Lemuel. It means devoted ka sa Diyos. Pinayuan ng ina ang kanyang anak. Pag lumapit ka sa Diyos, mahalin mo ang Diyos. Di ba kanina ang mother means binding? Oo. Yan ang tinuro. Amen. Deuteronomy chapter 6, nandyan yan. Ang word na binding. Diyan natin i-end. No, si pastor, kanina pa ang end yan. Verse 8, thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and shall be a frontlet between thine eyes. Amen. Bind. Oh. Paulit-ulit niya, halos niya idikit na sa mukha mo ang salita ng Diyos. Bind. Bind them in your heart. Ano yon? Love the Lord thy God with all thy might, with all thy soul, with all thy might. Mahalin mo ang Diyos. Teach them diligently unto thy children. Shall talk to them. Thou shalt sittest thine hand when thou walkest by the way, and when thou liest down, when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign. Talagang ano, no? Talagang pinaulit-ulit ng nanay ang salita ng Diyos. No? Talagang alos niya nang idikit sa iyo ang salita ng Panginoon. No? Yan ang word ng mother, no? Bind with love and words of encouragement, kapatid. No? Makita natin, yung pinayuhan ng isang nanay, ano nangyari? Kaya nga sabi ko, malaking kinalaman ng isang ina sa anak. No? Sinong ina? Ni Solomon, si Bathsheba, no? Nagbigay ng payo sa anak na si Solomon. At ang pinayuhan, naging hari ng Israel. Kaya mga anak, sumunod kayo sa payo. Sumunod lang kayo. Sundin nyo lang ang salita ng Diyos. Sabi niya ng kanyang mother, anak, Solomon, sundin mo lang lagi ang salita ng Diyos. Forget not my law. Amen. Yan, forget not my law of my mother. Ang turo ng ina na mula sa salita ng Diyos. Kapatid. No. Yung pinayuhan niya, naging hari. Kaya mga anak, pag nakinig kayo sa payo, ng magulang, ng pastor, sino man, kapatid, hingi kayo ng payo. Huwag tayong magyabang na mas marunong pa tayo. Lagi tayong humingi ng payo. Advice, kapatid. At itataas ka ng Diyos. Ito si Solomon, nilagay siya sa trono. Naging hari ng Israel. Bakit? Mayroong isang nanay na nagpayo sa kanya, nangaral sa kanya, ng salita ng Diyos. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Yung prophecy, Word of God, na tinuro ng kanyang nanay. At itong tinuruan niya, naging hari. Amen. Makita natin, kapatid, most successful men, kapatid, there is a woman behind, and that is a mother's advice. Amen. Kaya I hope you learn something tonight. Amen. No. Wise counselor of the truth. Isang mother, naging successful siya sa buhay. Kaya gusto mo maging successful, kapatid, tuturuan ka sumunod sa salita ng Diyos. Sumunod sa magulang. Sumunod sa salita ng Diyos. At doon ka pagpalain ng Diyos. At maging tagumpay ka sa iyong buhay, kapatid. Kaya salamat po. Tayo po ay mag-pray.
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for a great message at tonight, Lord. Salamat po, Panginoon. May mga mother, virtuous woman with complete trust into the Lord. Salamat po, Panginoon. Mayroong concern sa pangailangan. Consistent in her testimony. Committed to labor in the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Charitable and generous in giving. And wise counselor of the truth. Kaya bang tinutugtog ang panyaya? What a great message from a virtuous woman. Don't be a violent woman. It produces rebellious children. Virtuous woman produce great children, good children, wise children, successful children, if we are a virtuous woman. Sige po, kausapin natin ang Diyos. If the Lord speak to you through this message, why not come in the altar and talk to God? No? Pasalamat ka na may mother ka na nakakilala sa Diyos. No? Kung ang mother mo hindi pa saved, dalhin mo sa Panginoon. Sige po. We are looking more mothers to win for Jesus Christ. And they will become virtuous women to their family, to their children. Sige po, kausapin natin ang Diyos ngayong umaga, ngayong gabi, pasalamatan natin ang Diyos. Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Thank you for our great message, great revival. Thank you for our message this morning. Thank you for this message this evening. Thank you, God. We bring back all the glory and honor to Thy name. Thank you for our brethren who come to You with humble hearts, O God. Bless their commitment, O Lord, once again. Thank You. I bring back all the glory and honor to Thy name. Thank You for the wisdom bestowed upon the servant today. Salamat po, Panginoon. At binabalik ko po ang lahat ng pasalamat at papuri, Panginoon. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learned something tonight. Amen. About the virtuous woman. What a great message this morning and this evening. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sa mga hindi nakadalo, you miss something tonight. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Alright, we come to our giving tonight. Amen. We worship the Lord through our giving. Salamat po sa mga nag-commit sa gawain ng Panginoon, sa ating project. Salamat po sa Panginoon. Tawagin po natin ating usher. And we God, let's give cheerfully to the Lord.